2012, nag-umpisa ako magtayo ng isang kubo, naging 2, nagbukas na ako nito, naglagay na ako ng mga kabana. We are the first to establish sports fishing for everybody, especially for the kids. We would like the kids to learn how to fish and also the sports of fishing. I would like to invite all viewers to come and see the beauty of the cove. Enjoy your day, and I hope I'll see you soon. Yes, kasama ko ngayon. Good morning, Tatay Alex Tohino. Tama po ba? And Mami Lou, good morning. Thank you. Nako, gusto naming malaman mula po sa inyo, kayo raw po talaga yung kauna-unahan na parang nagpapamingwit ng ating mga kabarangay dito or mga dumadayo. Paano nag-umpisa yun, Tatay? Kasi hindi pa naman kami nakapag-retire. Galing kami Amerika. Ngayon, nabili namin itong palaisdaan na to. Gano'ng kalaki yung itong palaisdaan? Kulang-kulang 2 hektarya to. Wow, malaki. Oo. Ngayon, pinadilis ko ito. Ngayon, kontraktor kasi ako sa Amerika. Ayun. Ngayon, may idea kayo nung paano pag-ayos? Hindi, talagang mahilig ako mag-build. So, nagtayo ko ng 1 kubo, naging 2 kubo, naging 3 kubo. Sinabi ko doon sa bumubuhay, sabi ko, nakakaya ka to me. Ang dami kong pinagagawa rito lumiliit na yung kon mo. Hihiramin ko kako ulit. Sa kaya ang nangyari, kaya dumami, nagkaroon ng pavilion, nagkaroon doon ng kubo. Yung kubo doon, para sana ko sana sa Amerika yun. Meron yung bedroom tsaka bathroom. Talagang parang bahay talaga na pwedeng tirahan. Ngayon, dumami naman ng mga customer na hindi namin... Ano po yun? Nasa intensyon nyo po ba na parang kailangan yung itong inyong itinatayo na mga kubo-kubo rito noon ay pagdating na araw gagawin yung business or hindi talaga? Hindi. Gusto ko lang to pag may dumarating ako mga bisitang galing Amerika. Pag-retirement? Oo. Yun pala Kasi yun. tumigil lang kami rito na mag-retire na ako sa Amerika. Opo. And then, kailan ho nagsimula na parang, pwede ho bang mamingwit? Tapos, kailan ho nagsimula na, okay, pwede na tayong magpamingwit, tapos may charge na tayong gagawin. Paano nyo na plinano po ang lahat ng yun? Siguro talagang naging operational mga 2018 na nagkapa-singil na kami ng 70 pesos sa entrance. Correct. Ngayon, ang barangay, may singil ng environmental fee. May ganun ho talaga sa mga... Na 20 pesos. Awa ng Diyos naman, nasisiya namin mga tao nagpupunta rito, kaya nga lang magastos. Ganun talaga. Paano yung paggawa ko Kasi gusto nyo manatili yung itsura, kaya ganon. Ngayon gusto nyo naming malaman, yung pong napipingwit nila rito, anong klaseng isda, at gaano ho kalalaki at gaano kadami? Ang record dito ng cream dory o yung pangasius, lahi ng kanduli yun. Ang record ng pinakamalaki noon is 20 kilos. Pag ganun ho ang nahuli, halimbawa sabihin natin 20 kilos nahuli po nila, magkano po dapat yon? 120 kilo. So kikiluhin pa rin mo. Ayan. Ang pangoses, 3 pesos, 3 kilo. 150 naman ang kilo noon. Ang tilapia is 100 at meron din red tilapia na yun naman red tilapia is 250. Ayun. At ang pagkakaalam namin, hindi pwede ng parang maramihang pagkuha ng isda. Talagang ginawa nyo po itong lugar na to pang-bingwit lang. Sports fishing. Yun ang tawag nila, sports fishing. And this time, papakita ni Pet ngayon doon ang may nakahuli na. Pet, go for it.
Okay, eto sa binabanggit nga nila tatay at nanay, di ba? Bukod sa bangus, mayroon pa mga red tilapia. Ito, nakahuli tayo ng pangasius o yung sinasabi ni tatay na pangasius. Ito yung cream dory, oh. Napakalalaki nila, napaka-versatile ng isda na yan. Maaring iprito, maaring gawing pesa, maaring gawing fillet nila, di ba? At ang tataba, ang lalaki. Ano ko talaga naman, napakalaki yan. Iyan, sa 2 hectares ito, itong ating tinatawag na fishing ground, naku talaga naman, napakayaman, napakabusog sa yamang dagat. At ang nakakatuwa rito, yung generosity ng ating couple, kasi nga, talagang inimbitahan nila ang lahat, parang welcome ang lahat para i-enjoy ito. Kaya naman talaga naman, iniimbitahan namin kayo subukan ito, kagaya ng couple na nakausap natin kanina, yung couple na galing sa Quezon City. Imagine nyo, naka-google pa sila, ginoogle pa nila para makadayo rito. Talagang totoo yun. Nagpunta kami rito, dinat na namin sila rito. Kuya, halika rito. Kuya, magkano ba ang bentahan natin sa mga ganitong cream dory? 120 po per kilo. 120 per kilo, di ba? At itong halimbawa, itong mga maliliit na isda na ganito, itong pakita natin ito, hindi pa yun husto, no? Papalakihin pa yan. Opo. Lalaki pa po ng 20 kilos. May ilalaki pa ng 20 kilos yan. Okay. Good job. Very good. Okay. So, love, ayan na. Sana ma-enjoy nyo ito. Love, balik sa inyo. Okay, I think ang isa na lang pwede nating matanong kay Tata, yun daw kanilang tahanan, yung kanilang bahay na pinagawa, meron ho kayong mga bilang parang simbolismo, meron daw kayong mga inilagay doon ng mga isda-isda, tama Figurine. po ba? Figurines. Bakit ho nag-decide kayo na lagyan ho ng ganon? Mahilig kami sa isda Lahat yung galing Amerika yun. At dito nyo na po nilagak lahat. Oo, doon sa bahay, sa loob ng bahay. Nakita ni Alvin kahapon doon yung... Okay, bukod ho doon sa hindi kayo pwedeng magpa-fish ng maramihan, paano nyo napapadami yung inyong mga isda? Nag-i-stock kami. Tawag namin doon, nagbubulos. Ayun. Kagaya niya, 2 months ago, nagbulos kami ng 10,000 na bangus. Na fingerlings. Ang pangasius, nagbulos kami siguro baka 2 years ago ng mga 10,000 din. Kung hindi naman namin ito hinuhulihan ng commercial harvest, dumadami rin sila. Pero ang bangus hindi dumadami. Ano yung significance ng ginawa po ninyo? Kasi kayo po yung nag-start ng pamimingwit dito no? Ano yung significance nito sa inyong mga kabarangay? Lalo na yung mga taga rito sa Tagalan. Kasi parang doon na kayo kilala ngayon. Nung una nga, sabi nila, hindi raw maganda dahil magkaka-traffic daw dito. Noong nakita maraming tao, nagsiputan ng mga restaurant. So parang kayo ang bumuhay sa komersyo rin dito. Oo, kami nag-umpisa rito ng kaya yan na si Tata Selo. Anong pag-aalaga po ang ginagawa po ninyo dito sa inyong kumbaga palaisdaan po na ito at fishing village? Yan, kamukha niya yung mga kiyapo. We maintain na walang dadaming kiyapo. Kiyapo? Ano po yung kiyapo? Yung halaman na kuwan. Yan kasi... water lily! Hindi, iba yung water lily. Iba pa yun? Bakit ho? Pag dumami po yan, anong mangyayari? Kasi mawawala yung mga isda, mawawala na sila ng oxygen. At saka isa pa, parang dumiretso pala isdaan mo. Anong araw at anong oras po kayo nagbubukas at nagsasara dito? We are open 7 days a week. 7 ng AM to 5 PM. At lahat pwede kahit sino na mamimit. May dala ba pwede ba silang magdala ng kanilang sariling... Oo, may dalang sariling or pwedeng magparenta, paano po? Pero kami binebentang mga fishing pole na bamboo, binebenta namin ng 100 yun. Meron din kami pain. Kasi pagkain ng isda natin dito, tinapay Kaya sabi nung iba na, bakit daw yung mga pinakakain ng isda ng fish, kaya nakaka-cancer. Sabi ko, hindi. Sa amin kako, organic ang isda namin. Dahil ang pagkain ng isda namin kako rito, tinapay. Si Nanay, ano po yung kanyang pinaka-role? Ano po yung inyong parang ginagawa dito po sa palaisdaan? Nanonood. Kasi gusto na lang niyang mag-relax at mag-retire na. Siya designer. Siya pala designer. Graduate sa American yung interior design. Yan yung siya yung taga-disenyo nito. Pati bahay na yan, siya nag-design yan. Wow, amazing. Diba? Naku, maraming salamat ho. Love Tony Bell.